Mayong gabi sa tanan. Alimuot kayo ang Pilipinas. Paminawa akong tingog, padung na ni Subaw. Kana padung na siya gilanat ba? Nya mainom tagtambal para ugma natin energy. So ano nagbisaya man ko ron? Wala lang. Iswayan lang nako ba kung makasugakot pa og Bisaya. Sahay no na mga tawo na wala kasabot nato. Dili sa tanang panahon kay kita mo adjust kung ay mga tawo na makasabot nato aw. Wala mahimo ana. Sa may akong buot ipasabot dire. Ang buot natong ipaibot. So ang buot na akong ipasabot karong gabi una kay dili tanang tao makasabot nimo sa imong mga desisyon sa kinabuhi sa imong pananaw dai dili tanan ha dili tanan tao kay imong ma-please no. So usahay kung naa kay dili masabtan mangutan na jud ka, mag-research jud ka, magkuan jud ka kanang mag-desire jud ka nga makasabot ka no. Alkansi ka kung curious lang ka, wala ka nangitag paagi para makasabot. So okay ra na oy, okay ra na kung may mga tao nga makasabot nimo. Si Jesus gani kay, 'di ba? Daghan kay basher si Jesus kay wala kasabot niya ba, no? So si Jesus dili man siya kanang people pleaser. Kung unsa ang truth mao man gyud iyang gi-preach, mao man gyud ang iyang gihatag sa mga tao nga mao ni mauna kana. So katong time ni Jesus dili tanang tao kay mo agree bitaw niya sa iyang mga gipanulti. Same sad sa ato na dili tanang tao mo agree gyud nato. Gusto nila ihungit na lang sila habang di sila mag-effort. Mag-effort po ta oy. Usa ka reason nga dili nato masabtan ang tao no kay wa ta kailan niya. Dili nato siya close no kay kung close nato ang isang tao, ang isa ka tao, masabtan nato siya or makapangutana ta niya kung unsay pasabot ana. Si Jesus, inana man siya. Mas i-reveal man niya iyang sarili sa mga willing jud ba nga makahibaw sa truth. So siya labot kung mauna imong paghuna-huna. So what I'm trying to say, no, hindi lahat ng tao maintindihan tayo. Okay? So may mga tao na kukontra talaga sa beliefs natin and sa faith natin. But then, ikaw naman ang nakakaalam ng real encounter mo sa Lord. You know, huwag mo hayaan na ma-shaken yung iyong faith just because of someone's point of view about you. Okay? Kasi may mga times na gano'n parang sobrang gusto natin i-please yung tao, parang ay ayoko na lang gawin to. Kahit para sa Lord naman yung gagawin mo na yun, parang ayaw mo na lang kasi gusto mo i-please yung tao. So parang we need to remind ourselves every day that our real audience is not the tao. Yung konyo. It's always the Lord, no? What makes Him happy, what pleases Him, no? Sabi na ni Jesus, di ba, kung ikakahiya natin siya, ikakahiya niya din tayo. Let's be proud sa ating pinaniniwalaan and let's make Jesus known. So kung may mga tao na hindi tayo mag-gets, so mag-pray na lang natin sila kasi darating yung time na i-encounter sila ng Lord. Si Lord mismo ang magdi-deal ng kanilang mga buhay. Ganoon, kasabot mo. So kung nakasabot mo ganyan sa mga gipanulti, kay congrats kaayo. Kay iba na gyud imong level of understanding ba. Oy. And also another thing is para mas maintindihan natin ang will ng Lord or para mas makilala natin si Jesus. So we really need to seek Him and have that desire talaga sa heart natin na makilala siya. Sabi nga 'di ba? Sabi nga ng Lord, if you seek me, you'll find me. If you seek me with all your heart. So, I know may mga times sa buhay natin na parang, Lord, di ko mag-gets yung mga gusto mong mangyari sa buhay ko. Di ko gets, Lord, yung way mo. Parang, gusto natin, si Lord pa yung nag-a-adjust para sa atin. But then, we have to remind ourselves na si Lord, andyan lang talaga siya. Waiting lang talaga siya na kilalanin mo siya. No? Kasi, I believe ilang beses naman na siyang nag-try na i-catch yung attention mo, i-catch yung attention natin, but then so sobrang distracted nga natin, so sobrang ayaw natin ng pinapakailaman tayo ng Lord. So hindi natin, namimiss natin yung ganong opportunity. But then sinabi niya sa word niya, if you seek me, you will find me. So kung may mga times na hindi natin siya mag-gets, di ba? Katulad kanina na Bisaya ako, so hindi niyo ako mag-gets, no? So talagang tayo yung lalapit, tayo yung talagang magde-desire para maintindihan natin siya, para malaman natin yung will niya sa buhay natin. So it's not always na parang si Lord yung laging nag-a-adjust for us. Yes, may mga moment na grabe din talaga yung grace ng Lord, but then we have to be willing kasi sobrang ibang kumilos ang Lord kapag ang tao ay willing, talagang ma-amaze na lang tayo. Kahit yung mga bagay na hindi natin mag-gets, biglang mag-gets mo. Yung mga bagay na hindi nagma-make sense before, biglang, kaya pala Lord, kaya mo pala inalaw yun, kaya mo pala hinayaang mangyari yung bagay na yun. So, because of our willingness na makilala ang Lord, ma-isik yung word niya,
may mga ganun tayo, naiintindihan na natin ang mga bagay-bagay, diba? Nagme-make sense na yung mga bagay-bagay. So, kung ihapon ka kasabot, no, kay, it's never too late to understand. It's never too late to ask for God's direction, to ask for God's revelation sa buhay natin. So I hope yun yung mag-stay sa heart natin. Even though may mga moment na hindi natin maintindihan, still, if we know our God, if we put our confidence to Him, may peace pa rin tayo kahit na may mga bagay na, Lord, ang gulo nito, parang anong gusto mong iparating, ganyan. So, yes, di natin naiintindihan ngayon, but sabi nga, someday we will. No? Someday you'll know. Ganon. So, maura to siya ang akong buot ipasabot karong gabi una. Sagol-sagol na ang language na to karon, no? So, wala ko nag-speaking of tongues sa kani kay Bisaya gyud ni ha. Basin ang uban diha nga Tagalog kay makaingon sa loy nag-speaking of tongues siguro din si Libilino, pero Bisaya ni dayo way nganong magbuot-buot man ka. Looking forward sa mga Bisaya people diha magchika ta ba. But yeah, that's it.